Mula sa halos isang buwang pahinga, ang muling pagbubukas ng pinto ng serbisyo publiko. Live na live! Ito ang pagbabalik ng T3! Let's get ready to saklolo! Now na! Magandang hapon mga kapatid. Matapos po ang 27 araw, ito na po muling nagbabalik sa ere ang T3. May dagdag na serbisyo pero walang atrasan sa damayan. Ako po ang inyong Tol Erwin. Salamat hanggang ngayon, nariyan ang inyong pagtitiwala. Tulad ng dati, tutulong at ipagtanggol namin ang mga nangangailangan. Ako po ang inyong Tol Rafi. Ito naman ang balitang dapat aksyonan at bukas na po muli ang pintuan ng serbisyo publiko. Ako po naman si Ben Tulfo, balitaan at bakbakan. Ito ang manunupit na balitang kailangan ng agarang aksyon sa T3. Sa Metro Exclusive, OFW na ginukulpi na, pinagtangkan para ibugaw ng kanyang amo sa Lebanon. Pobreng babae tumalon sa balkonahe para makatakas. Kakaatas ko po. Nakalatin po kami sa balcony. Tapos nung may time po na nabitawan niya yung debit ko. Sobrang takot ko. Tumalon na lang ako. Isa pang exclusive, mga jeep na nakahambalang sa isang kalye sa QC. Sinakop na ang daan. Ang sagot ni Kapitan, eto. Bahagi ng Marcos Highway sa Antipolo, sinakop rin. Hindi ng jeep, kundi ng kadiliman. Tagaw aksidente na, naging pugad pa ng mga kawatan. Sa Videolante Exclusive, mga problemadong dormitoryo sa QC. Bago pa magkaroon ng problema, pina-inspection na. Sa bagong-bagong segment na Attorney on Call, mga problemang legal, itawag nyo na at live naming sasagutin. At level up na pagtulong. Gusto nyo ba ng kakaibang damit at damit ng Tulfo Brothers at ng iba nyo pang paboritong celebrity? Makibay na at ang perang kikitain, isi-share natin sa grupong nangangailangan. Balita at serbisyo publiko. Umpisa na! Siyempre, hindi naman pwede na basta-basta lang tayo babalik mga tol. Dahil ang T3 ngayon mas pinasiksik sa balitaan at sa serbisyo sa inyong mga kapatid namin. Marami po tayong mga bagong segment sa programa tulad na lang ng Attorney on Call. At kasama na rin natin dyan si Attorney Mel Santamaria. Magandang hapon po, Attorney. Magandang hapon sa iyo, Erwin. Madami tayong mga kapatid na dumulog sa ating station ngayon at susubukan natin bigyan sila ng gabay, direksyon, payo, solusyon sa kanilang mga suliranin. Kakausapin natin ang ilan sa kanila mamaya. Mamaya-maya po, babalikan natin si Attorney Mel Santamaria. At syempre, nariyan pa rin ang ating Videolante. Ang mga bagong segment natin ay Buy and Share. Mamaya, ipaliwanag natin sa kanila. Yan mga tol, syempre, umpisa na natin ang bakbakan. Isa na naman kapatid po nating OFW ang humingi ng tulong sa T3. Paano ba naman imbis na ginhawa, dusa ang inabot niya sa ibang bansa? Heto po ang kanyang kwento. Ito si Marilu Tebar noon. At ito na siya ngayon, payat, puno ng tahi sa katawan at bumagsak na ang kalusugan. Enero ng taong ito nang umalis bilang domestic helper si Marilu papuntang Lebanon sa pamagitan ng JAL All Agency. Wala pang isang buwan sa trabaho, nag-umpisa na ang kanyang kalbaryo. Ako, bigla na lang po nagbago yung ugali ng amo kong babae. Naging magagalitin na po siya. Pag nagtatanong po ako sa kanya, parang paano po yung sagot niya sa akin. Pa-insulto po yung sagot niya sa akin. Pero ang masaklap, hindi lang masasakit na salita ang kanyang napapala, kundi pananakit pa. Pero ang hindi raw niya kinaya ay ang tangkain siyang ibugaw ng kanyang among lalaki. Isang araw, pinapapasok niya ako sa banyo. Pinapaligo niya ako. Kukuhaan daw po niya ako ng footage. Hindi po ako naligo. Nakaupo lang po ako doon. Iyak po ako ng iyak. Sabi niya po, dapat ako may bisita siyang dalawang lalaki. Hindi pa nga raw po ako handa, kaya hindi na raw po tumuloy. Sa puntong ito ng pananakit sa kanya, naganap kay Marilu ang isang trahedya. Ano na po, so kakaatas ko po. Nakalatin po kami sa balcony. Sobrang takot ko po, tumalon na lang ako. Nagising po ako, nasa hospital na ako.
Matapos ang 2 buwang pagkaratay sa ospital sa Lebanon, nalaman na lang niyang papauwi na pala siya sa Pilipinas. Hindi ko dito. Wala po ako. Wala po akong nadalang pera. Alam po, binigay niya sa akin to $20. Hindi pa po ako naghingi sa airport. Hindi niya po ako bibigyan. Kasi nga po inisip ko, hindi pa alam ng pamilya kung pauwi na ako dito. Sa kanyang kalagayan na walang hanap buhay at may sakit pa, may panawagan si Marilu para sa inyo, mga kapatid. Dito, wala po akong ininom na gamot. Wala po pera yung pamilya ko. Kaya po sana, matulungan po ako kahit po sa medical assistance. Ito ang malungkot dito, Tol Ben, Tol Rafi. Lumapit nga sa T3 yung, si Marilu. Ang nangyari kasi, pumunta siya sa Lebanon, abay naloko ng kanyang recruiter. So lumalabas illegal siya. Pagdating doon sa Lebanon, yung kanyang amo na manyakis pala, pagkatapos niya magtrabaho, papasabihin sa kanya na maligo ka dyan at kukunan kita ng video. Hanggang sa isang araw, may dumating na 2 pang mga kaibigan nitong Lebanese na ito. Nag-imbita pa. Nag-imbita pa. Gagasahin siya. So, imbis na gahasahin, lumundag siya sa 3rd floor. Hindi na kasi, kumbaga, iba yung ganong klase mga reklamo. Ang dami na. At karamihan sa kanila, buti na lahat, meron tayong OWA. In fairness sa OWA sa atin sa ibang bansa, talaga naman tumutulong. Nakabalik na yan, Tol Rafi. Ang hinihingi niya na ng ayuda kasi ni Sing Kunduling, walang binigay ang embahada, POEA, ang OWA. Kaya ang humihingi siya sana ng tulong sa atin para kailangan niya uminom ng gamot, maintenance, dahil nabiyak yung ulo niya. Nakita mo ba, tinahi. Kailangan niya uminom ng gamot. Mga tol, ito ay parang all points bulletin na rin para doon sa mga nanonood sa atin, sa mga malalayong probinsya na kung minsan nare-recruit sila. Yan, Lebanon. Yan ang mga lugar na dapat iwasan kasi... Nakaban yan. Nakaban yan eh. Wag ho kayo, kung sakaling nanonood sa atin, mga kababayan natin sa mga probinsya, all points bulletin, wala ho talagang ito'y trabaho nandyan, kung talagang pupunta ka riyan at your own risk. Actually, hindi lang yung bansa. Dapat yung recruiter, yung agency. Maraming mga agency na talagang salbahe. Yan. At pagdating sa problema, pag nagkagipitan, pinapabayaan sa ere yung kanilang mga trabahador, yung kanilang mga empleyado. Wake up call yan. Ang dami niyan, ang dami niyan. Ang hinihingi nila sa atin, Tol Rafi, Tol Ben, ay may makatulong sa kanya para sa kanyang pang-araw-araw na gamot. Kailangan niya uminom ng medisina. Tol Ben, may mga ibang mga nanonood sa atin kahit na nung nawala ang T3, sila ay willing tumulong na hindi magpabanggit ng pangalan. Ito yung mga bagay kapareho ng mga ganyang klaseng tulong. Kung yung nabibigyan ng mga pamasahe, mga simpleng bagay, ito pa kaya, yun mga sponsors, yun mga taong ito'y ayaw nilang magpabanggit ng pangalan. Good Samaritan lang talaga. Gusto lang makatulong. They're willing to help us. Sige. Mga pampasadang jeep na walang permit, sagabal pa sa daan. Gusto sanang pagtakpan ng kapitan, pero hindi kinaya ang powers niya ang aming malambing na hagupit. Uy! Sa reklamo ng isang texter, dito raw sa barangay Duyan-Duyan Project 3 sa Quezon City, literal na ang jeep ang hari ng kalsada. Paano ba naman? Halos ang kinina nila ang kalsada. Ang kanyang reklamo sa pulagan sa aming kamera. Tingnan nyo nga naman ang malabox office hit na pila ng mga jeep na bumibiyahing Quiapo, Pantrangco at Loton. Hay, Sos Mario Josep. Nabili nyo na ba ang kalye, mga posing? Kaya naman pala nagkabuhol-buhol ang traffic sa lugar na yan dahil sa mga matitigas na ulo ng mga tsuper. Pati ang mga pobreng tricycle driver, napipirwisyon na rin. Matumal ang biyahe. Walang nakabala yung Ano po? Hindi po kami makalusot. Pati ang mga residente, apektado. Ay, bakit po nagka-traffic? Yan po yung tirahan din. Ang kailangan ng Dahil dito, minabuti naming hingi ng panig ni Kapitan Caloy de Mesa, pero hindi pa man kami nakakapasok sa kanyang opisina. Ito na kagad ang bungad niya sa amin. Sa kanyo kami ganyan. Talaga lang, Kap, ha? Sagutin mo kung bakit nakahambalang pa rin ang mga jeep kahit panay na ang reklamo ng iyong mga kabarangay. Ito lang naman ang naging rason ni Kapitan. Kung mapapasin nyo, tingnan nyo mabuti yan, daanan talaga ng mga jeep. Pero hindi mo pwedeng eliminate yan eh. Pero, bandang huli, umamin din ang presidente ng mga jeep, ni Kapitan, na talagang walang permit ang mga jeep na nakabalandra sa lugar na yon. Wala huling permit niya, kaya kung makita nyo may mga signage ng